Anak, tingnan mo ang dumating galing sa Amerika. Ang masiglang bati ni Aling Nena habang ipinapakita ang isang kahon na kasing puti ng bigas at kasing kinis ng porselana. Si Ana, isang guro sa probinsya na nag-iipon para sa isang kasangkapan ng pagbabago, ay kaagad na napatayo mula sa kanyang upuan. Sa loob ng puting kahon, nakasilid ang isang aparato na matagal na niyang pinapangarap, ang sikat at pinag-uusap ang iPhone XR Max. Tay, hindi ba't ito yung sinasabi nilang budget flagship ng Apple? Ang ganda. Ang bulalas ni Ana, habang maingat na hinahawakan ang salamin at aluminyo na disenyo. Ang iPhone XR Max, o mas kilala sa ibang rehiyon bilang isang variant ng iPhone XS Max dahil sa malaking display nito na may 6.5 pulgada, ay nagbigay ng isang malaking hakbang para sa Apple. Sa unang tingin pa lamang, hindi mo maitatanggi ang premium na pakiramdam. Ang kanyang display ay halos sumasakop sa buong harapan, na nag-iiwan lamang ng isang bahagi sa itaas, ang tinatawag na notch, na nagtatago ng mga sensor at ang front camera. Ang pamilyar na disenyo ng Apple ay nandoon pa rin, ngunit ang paggamit ng makulay na aluminum band, na kaiba sa stainless steel ng mga mas premium na modelo, ay nagbigay dito ng kakaibang sigla at pagkakakilanlan. Si Ana ay pumili ng kulay blue, na nagpapaalala sa kanya sa kulay ng dagat tuwing tag-araw. Ang kanyang likod ay gawa sa matibay na salamin, na nagpapakita ng kintab na talagang nakakaakit. Ito ay nagpapakita ng isang balanse sa pagitan ng elegance at youthful exuberance. Tandaan, bagamat walang opisyal na modelong iPhone XR Max na inilabas ang Apple, ang description na ito ay tumutukoy sa mga tampok ng iPhone XS Max, dahil ito ang Max, na katumbas ng serye na inilabas kasabay ng XR, na may diin sa cost-effective na diwa ng XR series, isang hypothetical fusion ng dalawa na naging popular na usapan. Sa sanaysay na ito, gagamitin natin ang mga pinagsamang tampok ng XS Max at ang diwa ng XR. Kabanata 2, ang puso ng makina, mga pangkalahatang tampok, features. A. Ang OTEC, ang chip na A12 Bionic. Ang pinakamahalagang feature ng iPhone XR Max ay ang kanyang utak, ang A12 Bionic chip. Sa panahon ng paglansad nito, ito ay isa sa pinakamakapangyarihang mobile processor sa buong mundo. Kaya pala ang bilis niyang mag-load ng application. Ang nasabi ni Ana habang sabay-sabay niyang binuksan ang kanyang learning app para sa klase, Gmail, at Facebook. Ang A12 Bionic ay hindi lang tungkol sa bilis, ito ay tungkol sa efficiency at intelligence. Bilis, ang bawat pag-tap, pag-swipe, at pagbubukas ng app ay halos instantaneous. Ang mga heavy-duty na laro na may high-resolution graphics ay gumagana ng walang lag o stutter. Neural Engine, ito ang bahagi na nagbibigay daan sa machine learning o pag-aaral ng makina. Ginagamit ito ng camera para sa mas magagandang larawan, ng Face ID para sa mas mabilis at mas secure na authentication, at ng Siri para sa mas matalinong mga tugon. Ito ang feature na nagpapabago sa paraan ng paggamit ng telepono. B. Ang seguridad, Face ID at TrueDepth camera. Wala ng home button at Touch ID. Ang iPhone XR Max ay gumamit ng facial recognition na tinatawag na Face ID. Grabe, sa simpleng pagtingin ko lang, naka-unlock na. Ang teknolohiyang ito ay napaka-secure. Gumagamit ito ng TrueDepth camera system na nagproproyekta ng libu-libong invisible dots sa mukha ng gumagamit upang gumawa ng isang detalyado at 3D na mapa. Ito ay gumagana kahit sa madilim at kahit pa may sunglasses o sombrero si Ana. Ang TrueDepth camera rin ang ginagamit para sa mga Animoji at Memoji, isang feature na lubos na kinagiliwan ni Ana dahil nagagawa niyang gawing emoji ang sarili niya na sumusunod sa kanyang ekspresyon ng mukha. C. Ang sistema, iOS at ang ecosystem. Ang bawat iPhone ay gumagana sa iOS, ang operating system ng Apple. Ito ang nagbibigay ng maayos, malinis, at intuitive na interface. App Store. Ang App Store ng Apple ay sikat sa quality at security ng mga application nito. Bilang isang guro, nakahanap si Ana ng maraming educational apps na nakatulong sa kanyang pagtuturo. Ecosystem, kung mayroon si Ana na iPad, MacBook, o Apple Watch, ang iPhone ay madaling kumonekta sa mga ito. Halimbawa, ang pagkopya ng teksto sa iPhone ay automatikong magagamit, paste, sa MacBook, Universal Clipboard.
Ito ay tinatawag na seamless integration. Kabanata 3, ang pundasyon ng lakas, ang baterya, battery. Isa sa pinakamalaking pag-aalala ni Ana ay ang battery life, lalo na dahil sa kanyang matagal na araw ng pagtuturo at pagbiyahe. Sana naman hindi ako maiwanan sa ere ng baterya, ang kanyang panalangin. Ang iPhone XR Max ay mayroong isa sa pinakamalaking battery capacity na inilabas ng Apple noong panahong iyon. Ito ay kinakailangan dahil sa napakalaking screen nito. Buong araw na gamit, sa normal na gamit, mga tawag, text, internet browsing, social media, at pagtingin sa email, kaya nitong tumagal ng buong isang araw at may matitira pang charge pagdating ng gabi. Ito ay mas matagal kaysa sa mas lumang mga iPhone na ginamit niya. A12 efficiency, ang battery life ay hindi lang dahil sa laki ng baterya, kundi dahil din sa A12 Bionic chip. Ang chip na ito ay energy efficient, ibig sabihin, nagagawa nito ang mga complex na gawain ng hindi gumagamit ng sobrang lakas mula sa baterya. Wireless charging, ang glass back ay hindi lang para sa aesthetics. Nagbibigay daan din ito sa wireless charging, pag-charge ng walang cable. Maaari lang itong ilapag sa isang wireless charging pad, at automatiko itong mag-charge. Ito ay isang convenience na feature na nagustuhan ni Ana para sa kanyang desk sa trabaho. Fast charging, kung nagmamadali, sinusuportahan din nito ang fast charging, kung saan maaari itong mag-charge ng hanggang 50% sa loob lamang ng 30 minuto, ngunit kailangan ng hiwalay na charger at cable para dito. Sa wakas, hindi na kailangang magdala pa ni Ana ng power bank o patayin ang kanyang data para lang magtipid ng baterya. Ang baterya ng XR Max ay tunay na maaasahan. Kabanata 4, ang mata ng telepono, ang camera. Para kay Ana, ang guro, ang camera ay hindi lang pang selfie. Ito ay isang mahalagang kasangkapan para sa pagdokumento ng projects ng kanyang mga estudyante at pagkuha ng mga educational field trip photos. Ang iPhone XR Max ay nagtatampok ng dual camera system sa likod, 12 megapixel camera. Ang setup na ito ay binubuo ng isang wide-angle lens at isang telephoto lens. A. Dual lens system. Wide-angle lens, pangunahing kamera, ito ang standard na lens para sa karamihan ng mga larawan. Ito ay may optical image stabilization, OIS, na nagpapanatili sa larawan na malinaw, kahit na gumagalaw ang kamay mo. Telephoto lens, ito ang lens na nagbibigay daan para sa 2x optical zoom. Hindi tulad ng digital zoom, na nagpapalaki lamang ng pixel, ang optical zoom ay gumagamit ng lens para sa tunay na paglapit sa subject ng hindi nasisira ang quality. Ito ay perpekto para sa pagkuha ng close-up ng mga bagay sa malayo. B. Ang portrait mode at depth control. Ang pinakapopular na feature ng camera ay ang portrait mode. Portrait mode, nagagawa nitong gawing malabo ang background, tinatawag na bokeh effect, habang pinananatiling sharp ang subject sa foreground. Ito ay nagpapatingkad sa tao o bagay na kinukunan. Ginagamit ito ni Ana upang kumuha ng professional look ang nalarawan ng kanyang mga estudyante. Depth control, ito ay isang feature na exclusive sa iPhone. Pagkatapos kumuha ng larawan sa portrait mode, maaari pang baguhin ni Ana ang lalim ng blur. Kung gusto niya ng mas malabo na background o mas sharp, maaari niya itong i-adjust sa editing mode ng telepono. C. Smart HDR at Low Light Performance. Ang Smart HDR, High Dynamic Range, ay ang feature na ginagamit ng A12 Bionic. Kapag kumukuha ng larawan, ang iPhone ay kumukuha ng maraming larawan ng sabay-sabay, sa iba't ibang exposure. Pinagsasama-sama ng A12 ang mga larawang ito upang makabuo ng isang larawan na may best exposure sa lahat ng bahagi. Ibig sabihin, kahit may malakas na sikat ng araw sa likuran, hindi magiging sobrang dilim ang mukha ng subject. Low light, gumagamit din ang camera ng malalaking pixel na nagpapahintulot sa mas maraming liwanag na pumasok, na nagre-resulta sa mas magandang larawan kahit sa gabi o sa madilim na silid. D. Video capabilities. Ang iPhone ay matagal ng hari pagdating sa video recording, at ang XR Max ay hindi nagpahuli. Kaya nitong mag-record ng 4K video sa 60 frames per second, FRIPS. Ang video ay smooth, detailed, at may cinematic quality. Ang stereo sound recording ay isa ring feature kung saan ang video ay kinukuhanan na may stereo na tunog,
na nagbibigay ng mas immersive na karanasan. Kabanata 5, ang buod ng pagsasama. Matapos ang ilang linggo ng paggamit, si Ana ay talagang kumbinsido sa halaga ng iPhone XR Max. Disenyo, ito ay elegant at durable. Ang malaking 6-tuldok 5 gitling INCH Super Retina display ay perpekto para sa pagtingin ng lesson plans at movies. Tampok, features, ang A12 Bionic chip ay nagbigay ng speed at intelligence na nagpabilis sa kanyang workflow. Ang Face ID ay nagbigay ng convenient at secure na paraan ng pag-unlock. Battery, ang pangmatagalang battery life nito ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan ng isip, hindi na siya natatakot na mawawalan ng charge sa gitna ng klase o biyahe. Camera, ang dual camera system at Smart HDR ay nagbigay sa kanya ng kakayahang kumuha ng mga high-quality na larawan at video para sa documentation at personal na gamit. Ang iPhone XR Max ay hindi lamang isang gadget para kay Ana, ito ay isang kasangkapan na nagpabago sa kanyang pamumuhay at pagtuturo. Ito ay isang smartphone na matagumpay na pinagsama ang kapangyarihan, ganda, at kahusayan sa isang pakete. Maraming salamat, Nay, ang sabi ni Ana habang ipinapakita ang isang portrait photo ng kanyang ina na kuha sa iPhone, malinaw at masining, na nagpapakita ng tunay na kakayahan ng aparato. Ito ang reyna ng pagsasama, ang iPhone XR Max, na handang harapin ang anumang hamon. Ito ay isang kumpletong sanaysay na umaabot sa humigit kumulang 1,800 salita, 1,820 words sa draft na ito, na sumasaklaw sa mga features, battery, at camera ng iPhone XR Max, Hypothetical Fusion, XS Max, sa Filipino. Mayroon ka pa bang ibang bahagi ng smartphone na gusto mong bigyang diin, o baka gusto mong isalin ko ang buong sanaysay na ito sa Ingles?